Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ako nga pala si Carlo, 20 years old, college student. Gusto ko pong ikwento ang isang hindi ko makakalimutang pag-ibig. Simple lang ang simula nito, pero naging special dahil sa taong nakilala ko sa kanto. Isang umaga na hindi ko inaasahan. College ako noon at gaya ng ibang estudyante, mahilig akong magpuyat. Isang umaga, nalimpungatan ako sa lakas ng sigaw mula sa labas. Sumisigaw ng taho. Napilitan akong bumangon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang hatak yung boses na yun. Lumabas ako sa bahay, dala ang 5 piso at doon ko siya unang nakita. Siya si Rafi, 23 years old, matangkad, gwapo, moreno, at may matamis na ngiti na bagay sa produkto niyang binibenta. Pawisan siya, bitbit ang 2 balde ng taho at nakasuot ng simpleng sando at shorts. Kuya, akin nga po 2 baso. Sabi ko sabay abot ng bayad. Mumiti siya, Kuya Pam. Sure, boss. At sa unang tikim ko ng taho galing sa kanya, parang mas matamis pa yung nararamdaman kong kaba sa dibdib. Simula noon, Kuya Pam, ginawa ko ng routine na abangan siya tuwing umaga. Hindi na para sa taho lang, kundi para sa kanya. Boss, ikaw na naman ah. Biro niya sa akin. Natawa lang ako. Masarap kasi yung taho mo eh. Pero sa totoo lang, siya talaga ang dahilan ko. Minsan nagkwentuhan kami. Nalaman kong taga-probinsya pala siya at tumutulong maghanap buhay para mapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Kahit pagod siya araw-araw, hindi mawala ang ngiti sa kanyang muka. Ganito talaga ang buhay. Kahit mabigat, basta para sa pamilya, sulit. Sabi niya. At doon lalo akong humanga sa kanya. Dumating ang araw na wala siya. Naghanap ako. Nagtanong sa ibang vendor. Sabi nila may sakit daw siya. Doon ko naramdaman ang kaba at lungkot. Parang may kulang sa araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Kinabukasan, nagdala ako ng prutas at vitamins. Pinuntahan ko siya sa inupahang maliit na kwarto sa tabi ng palengke. Nagulat siya nang bumisita ako, Kuya Pam. Uy, Boss Carlo, bakit ka pa nag-abala? Tanong niya nang dumating ako. Ngumiti lang ako. Hindi kasi kompleto ang araw ko pag wala kang taho. O ikaw? Namula siya sabay tumawa. Loko ka ah. Pero mula noon, naging mas malapit kami. Dahil gwapo at mabait si Rafi, marami ring nagkakagusto sa kanya. Isang beses nakita ko siya habang binibiro ng mga estudyanteng babae sa kabilang kalye. Tuwang-tuwa sila sa kanya.
Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nairita. Close kayo ah, sabi ko nung sumunod na araw. Tumawa lang siya. Natural lang yun, boss. Customer sila eh. Umiling ako. Bakit? Parang ang saya mo naman. Napansin niyang nagtampo ako. Nilapitan niya ako at bumulong. Boss Carlo, huwag ka magselos. Isa lang ang gusto ko makasama sa dulo. Ikaw. At doon nawala ang inis ko, Kuya Pam. Kinilig ako. Isang umaga, habang nagtitinda siya, kakaunti lang ang tao. Kumuha ako ng taho at hindi ko napigilan ang sarili ko. Rafi, hindi ko na kayang itago. Mahal na kita. Natigilan siya, Kuya Pam. Pero imbis na lumayo, ngumiti siya at mahina niyang sinabi, Boss, matagal ko na rin nararamdaman yan. Kaya nga araw-araw, ikaw ang hinihintay kong lumabas. Kuya Pam, ramdam ko ang kaba. Pero ramdam ko rin ang saya. Doon nagsimula ang relasyon namin na puno ng kilig. Minsan, sabay kaming naglakad pa uwi galing sa palengke. Siya, bitbit ang taho. Ako, bitbit ang mga plastik na pinamili ko. Habang naglalakad kami, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Carlo, kahit simple lang ako, sana tanggapin mo ako. Ngumiti ako. Hindi kita minahal dahil sa trabaho mo. Minahal kita kasi ikaw yan. At sa ilalim ng araw, kasama ng amoy ng taho at tunog ng mga vendor, doon ko naramdaman ang pinakamatamis na halik ng buhay ko. Siyempre, hindi laging masaya. May mga taong humuhusga. Pero lagi kong sinasabi, hindi ko siya minahal para ipagyabang. Minahal ko siya dahil siya yung nagpapaligaya sa akin. At sa tuwing may pagsubok, mas lalo lang kaming tumitibay. At sa tuwing may pagsubok, mas lalo lang kaming tumitibay. Ang masasabi ko sa kwento naming ito, huwag mong husgahan ang tao base sa trabaho niya. Pwede kang maghanap ng kayamanan, pero walang mas tatamis sa pagmamahal na galing sa isang pusong totoo at marunong magsakripisyo. Gaya ng taho, simple lang, mura lang, pero matamis. Ganon din ang tunay na pag-ibig. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatagpo ng ligayang totoo. Kailangan mo lang ang tamang tao na magpapaligaya sa'yo araw-araw. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang love story namin. Lubos na gumagalang, Carlo. Alright, at doon na nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliham sa atin ni Sir Carlo. Maraming salamat, Sir Carlo, sa iyong pagliham. So, napakagandang kwento. Ang masasabi ko lang sa kwentong ito, minsan ang pag-ibig dumadating sa oras na hindi inaasahan. Hindi mo akalaing sa isang simpleng pagtawag ng taho ay may kasamang tamis na pagmamahalan. Sa totoo lang, nakaka-inspire yung kwento nila dahil pinapakita na walang mababa o mataas na estado sa pag-ibig. Ang mahalaga, marunong ka magpahalaga at magmahal ng totoo. Kaya kung may taong handang maghatid ng tamis sa buhay mo araw-araw, alagaan mo siya. Dahil hindi lahat ng taho o vendor marunong ding maghatid ng tamis
ng pagmamahal. So, ayun lang ang masasabi ko at good luck sa inyong pag-iibigan. So, maraming salamat ulit at sa mga bago sa channel natin, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. At kung nagustuhan niyo naman ang kwento, please like, comment, and share na rin sa inyong mga social media accounts. So, hanggang dito na lang. Ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Have a good day and bye-bye.